Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po, Thursday na, June 6 dito sa lugar namin, morning. No, napakataas po ng araw, nasa 90 degrees Fahrenheit na po kami. Talaga pong California is being torched. Panood ko po sa CNN talagang ano po kami, nasa red line kami ng init, no? Yung mga farm workers, sabi yung mga nagpuputol ng mga apples, basta farm workers, maaga na rin silang pinagtatrabaho para maaga rin silang makauwi. Ganun po, scorching heat po kami. Si Ate Rebecca Lagmay nga, nagre-reklamo na, taga San Francisco yan yata, no? Correct me if I'm wrong Ate Rebecca. Sobra po init ngayon, talagang climate change po. Sa sobrang init, nagkakape pa rin ako. Actually, di ako nakatulog. Tulog ako 12 o'clock. Kita nyo, may upload ako noon, 12 o'clock AM. Oh. Tapos naririnig ko may helicopter. Yung mga aircon ng kapitbahay namin, naririnig ko. Kasi mababaw lang po tulog ko Sabi ko sa misis ko, naku, hindi ako nakapag-wine. Sana nag-red wine ako para nakatulog ako. Kalimutan ko. Gising ako 3 o'clock, naririnig ko parang maingay na ang tining-tining na boses. Wala na. Hanggang ngayon, nantay ko na lang tong alas 8 para makapag-vlog tayo. Di ba, Aicha? Si Aichang, nakita ko sa kabilang kubol. Ayun lang po, no? Kamusta po kayong lahat, mga kababayan, and welcome dito po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. No? Matatapos na po ang eskwela, minimum day po ang mga bata, no? So kayo naman tag-ulan na siguro sa ating bansang Pilipinas. Hindi ko po alam ang weather sa Europe at sa Africa. Yun lang po sa Australia. Ano ba kayo, spring na? No? Okay, so ang pag-uusapan natin, mga kababayan, susundan po natin yung kay Senator Mr. Wonderful Tonight, Budolman. Ibabalik natin sa kanila yun. Si Robin Padilla. Naalala nyo, di ba, yung kanyang ipinost sa kanyang social media account, the picture, ayan po. Tandaan nyo yan? Yung picture na yan. Si Presidente Marcos at si Presidente Zelensky nag-shake hand. Ano ang sabi ng Mr. Wonderful Tonight, Budolman? Handa na ba kayo? Talaga naman. Handa na ba tayo? Siya. Di ba? Pinatutungkulan tayo. Siya. Hindi siya kasama. Bakit? Wag do. Sabi nga nung nabasa kong komento dun sa wag duwag. Di ba? Alam mo naman matapang Yabang-yabang. Dapat talaga dito kay Mr. Wonderful Tonight nababagay lang talaga sa pelikula si Kupal o kaya sa Oblo. Na full pardon lang kasi yan no? Laki galit niya sa western countries kasi hindi makapunta dito sa Amerika Blacklisted pa rin siya yata. Tatano lang. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, super thanks. The likes of Miss Andrea Jong and Miss Beth M. Sometimes si Lola Carclea, no? Ng mga nagsishare ng kanilang blessings sa atin through super thanks. Yun namang iba po, continuous po ang kanilang pagpapamember, no? Nandyan lang po sila, di po sila bumibitaw sa ating channel. Mind nyo, si Mami Peng, simula nung kasabayan ni Aichang yan, simula nung binuksan ko yung membership ni Simply Talkies, nandun na si Mami Peng. Renew lang siya ng renew, walang pakialam yan si Mami Peng. Di po ba? At ganun din po, salamat po sa lahat ng katuwang natin dyan sa ating video premiere, yung mga regular sa comment section at sa chat box. Even doon yun hindi nyo nakikita sa chat box during premiere, nagko-komento naman. Andyan si Ate Marie Chris Hernandez from North Carolina. Talagang sinusunog din sila sa init.
si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Zambales, dyan po sa norte, at sa mga advocates po ng West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, mag-ingat po kayo. Sa ating mga OFWs, God bless you po. Lagi po kayong mag-ingat at naway patuloy kayong patnubayan ng ating Diyos na may kapal. Sinabi ko na, God bless, doble yun. No? Double blessings. Di po ba? Kay Ai Chang, kay Miyu, Wanabet, Sen Chang, si Beth M na mga taga Japan. Okay, si Mami B, si Mami Peng, si Ate Mighty Baisa, si Maritel T, yan, si Maritel T, even though late, habol pa rin siya. Si Priscilla, si Suset Ballesteros, yung mga members po ng Friends for PBBM, shout out po sa inyo, even though na hindi ko kayo kilala lahat. Pero yung iba po nyo pong mga members ay nandito, tayo ay sinusuportahan. Si Rebecca Lagmay, si Joanna Twiller, nandyan sila. Si Ilocana Kana, si Carclea, si RN Tusens, si Lorna Rafael, si Virgie Pamposa, may isa pang Virgie, nakalimutan ko. Si Malditang Lola, Mami Lu Parker, si Lucena Nerpio, sino pa ba? Si Mohamed, si Danny Reynado, at doon pa po sa mga hindi ko mabanggit kasi hindi ko na kayo nakikita na active sa ating chat box. Yung mga naka-BG-BG, the likes ni Lulu. Busy po yan si Lulu. No? Kasi lunch break po. Yung iba, hindi naman nagla-lunch break. Saka yung iba naman ng oras. No? So, pasensya na po kung hindi ko kayo ma-shout out. Pero alam nyo naman, lagi kayo nandyan. No? Shout out po lahat sa inyo. Okay? So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, isa lang ang article na pagbabasihan natin. Saka itong larawan na to, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito, isang malisyosong post. Isang patama, no? Na mali ang konteksto. Bakit ko nasabing mali ang konteksto? The insinuation, ang context niya is the handshake. Also, part of the context is because of one of the leaders who is shaking a hand with the other leader is at war with another country. Siguro alam niyo yan, si President Zelensky. Yung bansa niya nakikipaggera sa bansang Russia because of their, siyempre, they have to protect their own country na ini-invade nung napakalaking country. Proverbial lang ha, parang biblical lang yan. Ako nagbabasa po ako ng Bible, no? Bago ako mag-vlog. Nagbabasa ako ng Bible. Tinutuloy ko yung pagbasa ko sa Book of Samuel, nasa 2 Samuel na. Pero I came across with this story of si King David, naalala niyo yun? Di ba yung si Bathsheba, yung kantang Hallelujah. Naalala niyo? Nakakaalam nung kantang Hallelujah. Di ba? Your faith is strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. The beauty of the moonlight overthrew you. Di ba? The rest is history, base dun sa Bible. No? Yung ginawang kasalanan ni David. Pero, kwento lang. Yung isang prophet, si Nathan, Prophet Nathan, sinabihan niya si David through a story. Sabi niya, merong isa dyan, magkapitbahay sila, yung isa, maraming tupa. Ang tupa niya, mahigit sa 100. Yung kapitbahay niya, may isang maliit na tupa lang, iisa lang kanya, inalagaan niya, ninorture niya, para niyang anak talaga. Ngayon yung mayaman, nagkaroon siya ng bisita, imbis na yung kumuha siya ng isang tupa na ihahanda niya sa bisita niya, ang ginawa niya pa, ninakaw niya yung alagang tupa ng kapitbahay niya na nag-iisa. Sabi ni David, dapat parusahan yung taong yun. Ang sabi ni Nathan, ikaw yun. Ano relasyon yan? Diyan sa kwento na yan dito kay Zelensky at Russia. Di ba? Yung Russia, napakalaking bansa. Bakit mo pa sasakupin yung napakaliit na bansa?
Di ba? Ganid lang. O, ikwento nyo na yan dyan sa China. Napakalaki ng China. Di ba? Second yata yan. O third sila sa pinakamalaking teritoryo sa bansa. In terms of land mass. Di ba? Correct me if I'm wrong. Pero because of their greed. O, yun ang pinaglalaban ni Zelensky. I will fight for my country. I will fight for my sovereignty. For my existence. Pero, si Robin, ibang ginisip. Since nakipagkamay ang Pangulo sa isang Pangulo na nakipaggera, meaning, maghanda na kayo. Makikipaggera tayo. Ayan yan eh. Handa na ba kayo? O, di ba? Ang daming nagalit dyan. Ako nagalit dyan. Hindi ko alam kung minura ko si Robin. Doon sa video natin na yan, ang daming nagkomento na malamang 98% galit sa kanya. Yung 2% kakampi niya siguro yun ng mga tanga rin. Di po ba? Na mga clowns, mga payaso. Sabi nga nila, you elected a clown, you build a circus. Ano ang circus ni Robin? Ha? Yung Senado. Di ba? Sige nga, ano kayang batas na ang na-authored ni Robin? So far, matatapos na ang 2 taon niya. Di ba? Hanggang ngayon, yung pangako niya na sa kampanya niya na electoral reforms, nada, wala. Yung RBH 5 niya, binasura. Gumawa ulit siya, wala pa rin hanggang ngayon. Diyan, sa larawan na yan mga kababayan, ulitin ko, i-background natin. Ano ba yung konteksto niyan? Ang konteksto lang niyan ay nagpapasalamat po si President Zelensky for what? First is being invited by the President to come over to the Philippines. Stronger ties. Di ba? Masama ba yun? Kung gusto mo, imbitahin niya rin si Russian President Putin. Wala namang problema. Hindi tayo nakikipag-away. Ang policy ng Pangulo pa rin is friends to all, enemies to none. But, some of our friends are bullying us. Di ba? Some of our friends, like to bully us, Wala silang ibang makitang mabully kundi tayo. Yun. Masama ba na lumaban sa bully, manindigan sa bully? Di ba? Hindi. Masama bang i-report yung bully sa teacher, sa magulang? Hindi rin po. How do you stop a bully? You stand against the bully. How do you stand against the bully? Di ba? Huwag mong pag yung totoong bully, kung ako lang, RN2 cents, kung ako lang, Kuya Danny, Kuya Danny nagre-reklamo, sabi ko din sa video ko, girl power tong channel ko. Girl power? Sabi niya, oo, Kuya Danny, tingnan mo, ang daming girls. Mag-recruit ka ng lalaki, Kuya Danny. Mga lalaki lang dyan, si Red, si RN2 cents, ikaw, at si Muhammad, si Alberto Ribalba yun. Sila lang pumapasok, Kuya Danny, mag-recruit ka. Ewan ko lang kung si Infinite Stream, kung lalaki o babae yan, kasi walang picture eh. Kasi naman, maglagay kayo ng picture, Ano ba kayo, kahit napangit kayo, maganda pa rin kayo sa paningin namin. Natatakot ba kayong pakita mukha nyo? Nagko-komento lang naman kayo dyan. Di ba, Kuya Danny? Kuya Danny, labas mo na mukha mo dyan. Di ba? Isipin ninyo. Pag ako binubuli, makipagsuntukan na ako. Para malaman ng bully, napapalagan ko siya, hindi niya na ako ibubuli. Ganun lang yun. Dito, tayo, even though binubuli tayo ng China, hindi pa rin tayo papalag. We will go with the diplomatic means. Sabi yan ni Escudero din. Ano ba gusto nyo? Ano pa gusto nyo? Di ba? Diplomatic lang naman eh. Diplomatic process. Ano yun? Magpal tayo ng protesta. Punta tayo sa international body. Ganun lang naman. Pero itong si Robin, alam nyo na, hindi naman siya statement eh. Ano siya? Aktor. Sumabit lang kay Digong. Kumbaga, neophyte sa politika, pero ngaw. Imbis na mag-obserba muna paano maging isang statesman,
ayun, lumalabas ang katotohanan na ano, ampaw. Ayan, tama po ang sabi ni Mayor Richard Gordon, ampaw. Oh, 'di ba? O diyan lang ulitin ko yung article sa inyo ha. Ito sa Presidential Communications Office. Bakit ito inuulit? Kasi meron po tayong i-emphasize dito na statement ng Pangulong Bongbong Marcos na kung saan hindi naintindihan ni ampaw na Robin Padilla. O, ano bang magandang tawag pa na sa budul-budul, no? 'Di ba? O yan nagpapasalamat si Zelensky dito. Ito po yung article Zelensky thanks PBBM for PH support to Ukraine. Nandiyan po yan sa PCO official Facebook page. Nandito rin po siya sa pco.gov.ph. Hindi muna kasi magbasa ng balita o artikulo bago magkomento. Just like you open your mouth first before thinking, ganun po ang mga didisyat no? Puro bunganga. Kasi yung amo nilang si Digong, puro bunganga. Yun lang. Papasalamat ang Pangulong Zelensky sa suportang binibigay ng Pilipinas, even though wala tayong binibigay na in terms of armaments, sumusuporta tayo sa cause nila through what? Yung mga UN resolution, di ba? Ng peace. Sabi nga dito, we voted for 6 UN resolutions on Ukraine. Di ba? Masama ba yun? That resolution is advocating for what? For peace. Dito ito ko yung gusto kong i-point out sa inyo na sinabi ng Pangulo. Nako, talagang hindi ko na mabasa mga kababayan. Nanlalabo na yung mata ko. Talaga lang ayan, tingnan natin dito at para makita natin. Ito po, ito. Itong statement ng Pangulo lang So, we have ourselves been trying to promote the continuing adherence to international law in our part of the world. Ayan. Di ba, Robin? Ano ibig sabihin yan? We have to follow because we, as a nation and a member of an international body, particularly the UN, kailangan kung ano yung pinalabas ng UN and voted by majority, yun ang dapat nating sundin. Doon tayo mag-adhere. Di ba, Robin? Naintindihan mo ba yun? Kasi English ito Gusto mo, i-Google Translate mo. Hindi ko ita-translate sa'yo, freaking idiot. No? Nakakapaglabas ka nga dyan ng sulat na English tapos kunwari ka pa. Man, hypocrite. Kaya nga dapat. Ano yun? Freaking hypocrite idiot. Bagong word na naman. Si Mio tuwang-tuwa pag naglabas ako bagong word, yung addictus pulverunus. Latin yun. The issue that you are facing are similar and parallel to ours. Ano yon? May nananakop May umaagaw ng soberenya mo. Di ba? And therefore, the position the Philippines taken is always, remember this, freaking idiot. Na budol-budol, na clown, payasong Robin, The position the Philippines take is always, ano Tagalog ng always? Palagi. To promote peace and to do everything that we can to promote that peace. Ano ka, Robin? Di ba? Ano yung sinasabi mong, handa na ba kayo? Saan kami maghahanda? Huwag mong sabihin, malisyoso naman kayo. Iba naman ang iniisip nyo gago ka pala Ano iisipin namin dyan sa picture na binigay mo? Ibig pala sabihin, isipin namin, hindi. Pumapanig si Robin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Gago! Yang mga utak nyo, talagang mga didishit nga kayo. Hindi kayo makapagbigay ng tuwiran, yung talagang real talk. Hindi. Puro kayo talinhaga. Puro kayo pagbibigay ng kung ano-anong mga parabola o fable. Ganon po sila. Paano? Mga wag-duwag. Diba? Tulad na lang nung si Tamilmil, si Itok-Itok.
Manggagamit. Sino pinatutungkulan mo? Name names. Buti pa nga si Jinggoy, hinahamon yung mga ano niya, name names. Itong mga kupal na mga DDC, tulad nitong si Budol-Budol na si Robin, na payaso, hindi niya masabi, handa na ba kayo? Parang feeling niya, nasa pelikula pa rin siya, no? Kupal talaga no? O now, mga kababayan, simpleng pasoplak ng presidente sa kanya. At yung mga dedesyet na umaayon dito sa payasong Robin na ito. Simple lang bumanat ang Pangulo, no? Bibigyan kanya ng isang simpleng statement lang pero tago sa'yo pag naintindihan mo. Akala mo it doesn't hurt pero pagkalaunan, parang ano yan yung lason, hindi yung lason na kaagad kang mamamatay. Killing you softly. Yung po yan. Diba, Ai Chang? Killing you softly with these words. O, diba? Alam niyo yung kanta niya yan. Tearing my whole life with this song. Tita Rebecca, alam mo ba yun? Si Tita Rebecca, sabi niya, gusto niya kanta yung Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Tita Rebecca, hindi ko nakita yung lyrics, pasensya ka na. Maganda ikaw na lang umawit tapos padala mo sa akin, paparinig natin dito. O eto po, yung sinasabi ko sa inyong killing me softly with his words. Manila Bulletin. Actually, meron din yan sa GMA News pero indirect indirect. Ito, direkta. Di ba? I think nakita nyo na rin to sa ibang mga vlogger influencer. This is the good article because this is direct. No? Kasi yung ibang article, hindi na may ano pa makukuha mo yung context dun sa content ng article. Na ibig sabihin, hindi tayo makikipaggera, hindi tayo pupunta sa gera, hindi tayo magsisimula ng gera. Ano meron tayo? Dito, babasahin natin. Ano gagawin natin? Mababasa natin dito sa content at aalamin natin yung context. Actually, yung context andyan na sa title We are not going to war. O yan, Robin, Anong paghahanda mo? Ang ihanda mo ay yung batas nyo ni Bato advocating for the return of mandatory ROTC. Yon. Ako po, mga kababayan, I will go for mandatory ROTC as long as the safeguards, you put a safeguards in there that there will be no lives lost during the training ng mga kadete. Kasi kaya natanggal yan because of the senseless killing of the cadets by this mga power trip na mga officers. Ganun po yan. Ako payag ako dyan basta yung safeguards mailagay ninyo. Yung kaparusahan na kung may mangyayaring kamatayan due to hazing or bullying, dapat ganun din ang gawin sa kanila. Di ba? You took a life, then pay for it. Di po ba? Ano sabi ng Pangulo? We are not going into war. Hindi niya sinabing, we are not going to a war. Di ba? Malaking difference yun. Hindi tayo pupunta sa gera o papasok sa gera. Hindi. Tignan mo, hindi hiniling ng Ukraine na magpadala ka ng sundalo sa akin. Hindi. Anong sabi niya? Sundalong mga psychologists. Tulungan mo yung pamilya ng mga sundalo ko o sundalo kong bumabalik sa gera na kasi mayan, PTSD yan Post-traumatic, syndrome, di ba? Hattori, PTSD ba? Tama? Hindi ba ako na-dyslexic doon? Yun lang. Pero yung arme, mga sundalo natin, no. Probably, if the UN asks for it, kasi ginagawa naman natin yan, noon pa. Nandyan yan, nagpapadala tayo ng contingent sa UN as peacekeeping corps or body.
'Di ba? Papadala ng 50 na ganito, sundalo, pero peacekeeping lang kayo ha. Hindi kayo raratrat. Pero pag niratrat kayo, rumatrat kayo. Buhay nyo na yan eh. Inunahan na kayo eh. Di yan pang gagawin ninyo. May mga provision yon. Pero hindi yun ang hiniling Robin eh. Ano ang hiniling? Psychologists. So that's why the President, even though hindi direktang sinabi sa'yo, but these words will kill you softly. Hindi pala keep. Will keep you softly kung naintindihan mo. We are not going into war. Marcos says of boosting military's capability versus external threats. Kasi kaya rin niya nasabi ito, aside sa parang kasagutan kay Robin, is pinalalakas natin ang ating kasundaluhan, ang ating mga kagamitan. The interoperability of kung bakit tayo nakikipagbalikatan, nakikipag-exercise because of interoperability, also camaraderie because of our alliances. Ayun ang nakikita ko, tama nyo kung mali ako. Bakit ko sinabing interoperability? Anak ng putik, yung mga gamit ng mga kasama nating nagbabalikatan, mga high-tech, mga modern, tayo, ano gamit natin? How will you operate those materials? Kung dinonate sa atin, binigyan tayo, how do you operate those mga tangke? Yung mga missile, paano? Tayo nandun pa tayo sa dinosaur age Di ba? Umorder ka nga ng Brahmos, paano? Hindi mo naman alam gamitin. Di ba? Wala din. Bumili ka ng helicopter na Black Hawk, hindi mo rin magamit. Bakit? Hindi ko po alam gamitin Yun ang isa sa mga purpose ng mga ating mga exercises with other countries ng mga military. Di ba? Masama ba? Napaunlarin natin ang ating military? Naiwanan na tayo. Now, this mga kampo ng DZZ, they see this as a threat. Na kaya daw tayo nagpapalakas kasi makikipaggera tayo. Isinusulong tayo ng Pangulong Marcos sa gera. Kumbaga, sinasabi nila, tayo ang magsisimula ng gera. Ano sabi ng Pangulo? We are not going into war. Kasi kayo, ginagamit nyo lang to para lalo lang tayong takutin. Lalo tayong mawala sa development. Ang tagal nang natenggang development ng ating AFP. Di sana kung binigyan pansin itong ating AFP, ang ating kasundaluhan, ating armed forces, baka matagal nang natanggal ang insurgents, yung internal threats. Di ba? Anong ginawa ninyo? Panahon ni Cory, wala nangyari. Nakakagawa na nga tayo ng sarili nating armas, itinigil po yan. Ano nangyari? Di ba nung panahon ni Apulakay, may sarili tayong mga kanyon-kanyon? Tama ba, Tori o Mami B? Sipin nyo nga yun. Kung pinondohan natin ng ating military, di sana meron na rin sana tayong spy satellite, meron na tayong mga drones, meron na tayong yung parang command center na ang gagamitin na lang ay drone. Di ba? Dito sa Amerika, number 1 budget nila is defense di ba? Pero tayo, anong number 1 budget natin based on our constitution is what? Ba't kasi nilagay nyo dun yan? Bakit kasi nilagay nyo sa konstitusyon? Education? What is going on now in our educational system with the number 1 budget every year? Ano ang kalagayan ng ating educational system? Wala. Bagsak nga sa PISA Di ba? Kulang sa kagamitan. Pati mga sahod ng guro kulang, nag-aabono pa. Pinabayaan. Ano ang pinalakas? Mula kay Cory hanggang kay Digong, ano ang pinalakas? Ano pinalakas ninyo? Sige nga, isipin nyo nga kay Digong, ano ang pinalakas niya? Pogo. Pogo, malinis yan. Itatayo ko, administrasyon ko, itataya ko, di ba? Kay Panot, ano? Wala akong nakita Kay Gloria, ano? I am sorry. Ano pinalakas ninyo? Wala! Ngayon? Sige, sabihin natin kumampi ang Pangulo sa mga Western countries, ano? Di ba?
So palagay ko po sa akin lang opinion, itama nyo ako. Palagay ko tuwang-tuwa ang armed forces dyan. Dahil nagmo-modernize, may Horizon 3 nga eh. Di ba doon sa ISS, may isang Pinoy doon na nagtanong, after Horizon 3, what is your plan for, Mr. President? Are you going to buy? Panoorin nyo yan. Kasi ang tinuunan natin ng pansin si Chekwa. Kasi after ni Chekwa, mayroong Irishman. Tapos yung huling-huli, yung Pinoy. Ang tinutukoy niya is the modernization o the continued modernization of our armed forces, which is very good. Very good question. O, di ba? Sana naman sa Horizon 4, mag-ano na kayo ng aircraft carrier. Tsaka submarine. Ay, bakit ka bibili ng ganun tokis? Ang usapan natin, military. Anong gusto nyo? Sasabihin nyo naman niya, hindi, ayuda na lang natin niya. Ayun na naman tayo sa kakaayuda eh. Wala na kayong ginawa, puro ayuda, kaya nagiging tamad yung ibang mga Pilipino eh. Oh, di ba? Paano ang jobs? Di baguhin nyo yung economic provision. Di ba? We are bounded by the 60-40. Oh, pero napapalautan pa rin yung 60-40. Di ba? Yung kay Dan Fernandez, panoorin nyo yung video natin na yung Pilipinas sinasakop na ng China. Mga Chinese, saka mga kaalyado nilang mga makapili. O tingnan nyo to, yung makapili na yan. Sila nagkakutsabahan, nilabas ni Dan Fernandez. O, dito, sabi ng Pangulo, ibuboost natin lalo ang ating military capability versus external threat. Bakit po? Kasi ang sabi ng Pangulo, eto, basahin ko na lang dito kasi nabasa ko na to, no? Alam ko na idea ng Pangulo dito. Nakuha ko na yung konteksto niya. O, ayan Robin binasa ko muna bago ko sabihin sa'yo, bago ako magbigay ng opinion, ni research ko na, gunggong. Yan. O, sabi niya, now, I am sure that all of you are aware now, no? Sabi niya, sa Tagalog, ngayon, sigurado ako na alam nyo naman na lahat, no? Na the internal threat had been reduced. Hindi pala has been reduced. Ibig sabihin, ano yung internal threat? Di yung insurgents, yung matagal nang kumakalaban sa ating gobyerno, no? Yung mga kapwa Pilipino natin na may sariling advokasya, ano yon? Di yung CPP, MPA, NDF. Gusto nilang maging komunista ang bansa. Ba't di nyo ginawa nung panahon ni Cory? Bakit hindi kayo nagsibabaan lahat, sumuko kay Cory? Para ang greatest accomplishment ni Corazon Aquino noon ay napababa niya lahat ang mga insurgents. Wala na. Di ba? Lahat ang kalaban na lang natin ay yung external threats and the terrorists. Yung mga international terrorists. Hindi rin sila umayon kay Cory. Di ba? Kasi bakit? Ayaw natin ng communist form of government. Basahin nyo maigi yung communist form of government or look at China. Look at Cuba. Look at North Korea. Ewan ko pa kung sino ba yung mga communist country dyan. Sorry naman, Cambodia, Laos, Vietnam, di ba? Mga ganun. Pero look at Vietnam. Nagpro-progress sila. Pero yun nga lang, sometimes, the freedom has been curtailed. Your freedom is being monitored and being sanctioned by the government. Anong ayaw natin? Naglo-look up nga tayo sa Western countries eh. We like our freedom. We like our TikTok, our Instagram, our social media. Tumira kayo sa North Korea. Ano meron kayo doon? Wala, rasyon. Di ba? Bawal magsuot ng ganito. Bawal mag-criticize sa gobyerno. Bawal yung bangag-bangag si Lisa Marcos, bangag si Bongbong. Bawal yun. Tetigiin kayo. Ayun ang sabi ng Pangulo. That you are aware now that the internal threat has been reduced. Hindi niya sinabing eliminated. Reduced. Nabawasan na. Kasi unti-unti nang nagpi-fade away. Nag-research ako dyan. Pakita ko lang sa inyo. 4 na article. Ito po, sa Philippine News Agency, February 26 this year. AFP neutralizes 10 Reds, 3 DIMG terrorists in week-long operation. Ayan po, saan pa yan? Ito po, sa GMA News Online. Pakita natin para malaman ni Robin ganito mag-research. March 12, 2024. AFP, 348 MPA rebels neutralized since January 2024. Ayan. Puro 2024 lang,
Ito pa, balik tayo sa Philippine News Agency, March 21 report, 422 MPA rebels, allies neutralized from January 1 to March 14. O, ayan. Summation na yan, 422 na. O. And the last one is sa Manila Bulletin, March 20, AFP hails end of insurgency in Surigao del Norte. Marami pa nga yan no? Nung 2023, anong sabi ni AFP Browner? Yung mga front end ng guerrillas, wala na Ano ba yung front end? Di recruitment. Yung recruitment process, yung mga grupo, wala na. Humihina na sila. Bakit? Kasi, nang una, nagbigay ng amnesty ang Pangulo, di ba? Yung inaayawan ni Tamil Mil, ayaw niya. Ang gusto ni Tamil Mil, bala sa bala. Always in the barrel of the loaded gun. Ayun po yan. Utas sa utas. Yan. Kasi nga, mga vindictive ang mga Duterte Mga vindictive. Hindi nila alam mahalin talaga ang mga buhay ng kapwa Pilipino. Ganon sila. Kumbaga, kung yan mga tarantado talaga, wala nang reforma yan. They were being judged already. Ganon yon. Pero iba po ang Pangulo. Holistic No? Yung holistic approach in all forms of what? Diba? Tulad ng sa drugs. Holistic dapat ang approach natin. Paano maging holistic? Hulihin ninyo, kasuhan ninyo, dalhin sa korte, kung anong desisyon ng korte, kung guilty, ikulong. Tapos, i-rehabilitate. Diba? Walang CHR. Ganon. Sa pag-solve sa problema ng bansa, tulad sa kung anong departamento, whole of government approach. Ano ibig sabihin yan? Magtutulungan. We will find ways to solve this problem. Hindi yung ura-urada. Dyan sa insurgency, one way is for them, kung talagang gusto lang bababa sila. Through what? Pardon. Diba? Yung mga binigay ni Pangulo, naalala nyo yon? Yung 4, diba? Para sa mga rebelde, may MILF. Ang dami nga po Dahil nga din dun, nagkasundo yung dalawang mga clan na nag-aaway dyan sa Mindanao. Nagkasundo na sila after how many decades of fighting? Biruin nyo yun? Pangulo lang yan. Tapos kinikriticize nyo ang BARM. Ganito. Kung yan po ang gusto ng majority of the Mindanaoans, so be it. Kung ayaw nyo makiano sa BARM, then ano magagawa natin? Diba? Gumagawan po ng paraan ang gobyernong ito para mapabuti ang ating bansa at mapalakas natin ang ating depensa sa external threat. Kaya ang sabi ng Pangulo, these internal threats has been reduced. Hindi sinabing eliminated kasi meron pa Diba? Pero ang sabi nga ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., they are hoping that the end of this year, talagang na lang sila, siguro mga 100 na lang, 50 na lang, kayang-kaya na. Kung noon pa na-improve ang AFP, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kung noon pa na-improve yan, yung may mga talagang may satellite tayo, tulad nyo sa mga movie, di ba? Mami B, Hattori. Correct nyo ako kung tama ako. Panoorin nyo na lang yung Transformer, yung unang Transformer. May eye in the sky ka. Di ba, nakikita mo na sa satellite, their movement, nasaan sila. Sige, padala ka na doon ng drone. Wala na. Di ba? Tama ba, Hattori? Si Hattori, di nanonood dito, Panay ang bakasyon mo, Hattori, di mo dinadalaw channel ko, tuloy natin to. We now have to also think about the external threat. And that, again, is a different strategy that we'll have to employ. Ayan po yung sabi ni Pangulo nung nandun siya sa Army's 10th Infantry Division in Mawab, Davao de Oro. Nagbigay siya dyan ng mga ayuda sa bagong Pilipinas Servicio Per. Di ba? Updated tayo. Pero nyo, Davao malaking bayan naman po ang Davao. Davao region yan, 5 bayan dyan. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, and Davao. Ayun. Ang kulit ang kulit Okay? Tinayin nyo, pinuntahan ng Pangulo. Meron pa nga sinasabi daw dyan sa Tagum City, pupunta yung si FL, yung Love for All niya. Magsuot daw ng green. Talagang pinupolitika, gago. Mga gago. Mga bitter, yung mga
bata ni Digonggong. Okay, tuloy natin. But we, in the civilian government, and together with the military commanders, are doing all that we can to make sure that our men and women in military are completely capacitated. Oh, okay. The President stressed that the military has to transition so it can continue performing its mandate to promote the safety of the people and the security of Philippine territory against current emerging threats. O tingnan nyo, ini-echo niya lang kung ano yung sinasabi ng Constitution bilang isang presidente ng bansa. The safety of the people and the security of the entire archipelagic nation of our country. Ayun po yan. Ano yung security of the Philippines? National territory, Article 1. Yung sa safety of our people, of the Bill of Rights. Di ba? Ay Chiangkai. He added that the soldiers will have a partner in civilian government. Adding that the civilian government, together with the military leadership from the AFP Chief of Staff down to the commanders in different units, will work to capacitate security forces. Ayan na naman yung capacitate. Ano ba ibig sabihin yan? Ha, Robin? Sige nga, tingnan nga natin yung talino mo. Capacitate. Gamit ka na ng encyclopedia mo. Ako si Google lang eh. Baka i-AI ko pa nga ito eh. Di ba? Baka may tanong sa akin, Tokis, ano ba yung capacitate? Di ba yung napuputulan? Hindi po, incapacitated naman yun eh. Capacitate means capable, enable, to make them capable. Capable. Alam nyo na siguro ibig sabihin ng capable. Baka yung enable, hindi nyo pa alam. Magbasa na kayo. Di ba? I-rework natin yan. I-reward natin. Will work to enable security forces. Will work to capable. Parang ang baduy naman. Di yung capacitate na lang. Huwag niyong dadagdagan ng in. Kasi incapacitated. Iba yun. Wala na yun. Imbalido. Ang tawag sa amin. Imbalido. Hindi ka na makagalaw. Quote, gagawin natin ang lahat para may kakayahan tayo. You have the capability to do the job. That is this new job that you have to face. You have the capability. You have the training. You have the equipment, and that we will be able to present at least a deterrent force. Di ba? Ayun, deterrent lang. Nandyan ang aming may missile kami dyan sa tulong ng US or sino man. Siyempre sasabihin ng China, hindi pwede. Di ba? Dito tayo, hindi pwede. Dito tayo, hindi pwede. Di ba? Deterrent and defense. Depends. Sabi nga sa larong sports, lalo na sa National Football League, or basketball, or baseball, lahat na sinabi. Defense is the best offense. Di ba? Pero sa larong sports yun. Pero how do you equate this in war? Depende po yan sa mga intelligent commanders. Di ba, Tori? Bigay ka na example. Ikaw, Mami B, magbigay ka example. We are not going into war. Put this into your mind, freaking idiot na payasong Robin. No? The Commander-in-Chief pointed out that by bolstering the capability of the AFP does not mean that the Philippines is thinking about war. Kaboom! Yan! Hindi lang kay Robin, kundi pati kay Harry Roque, doon sa mga staff ng SMNI na mga guest nilang mga political analyst daw po. Patama yan, pati kay Digong. Yan, pati kay Kibuloy. Yan, yung mga nagtatago. Yung mga wanted ng FBI hanggang ngayon hindi na makalabas. Di ba? Kita nyo? Sa salita lang ng Pangulo, it hurts. Di ba? Sabi nga nila, mahal na kayo ng Pangulo. Kaya nga sabi, love hurts. Anong kanta yun ng Nazaret, Kuya Danny? Love hurts. Ang sakit ng pag-ibig, di ba, Aichang? Lalo na pag wala kang jowa. At tanong niyo si Ilora. Si Ilora magandang tanongin dyan, no? Lovers. Lonely.
I'm Mr. Lonely. Di ba, Robin Padilla? Di ba, Roque? Lalo na si Roque, yabang-yabang. Dinadala tayo ng Pangulo sa gera. Yan ay impeachable offense. Tangina mo. Naku, magagalit na naman si Tita Aurora dito. Hindi naman tayo nakikipaggiyera kahit na kanino. O, naintindihan niyo yan, mga kupal na mga didisyet. Tagalog na yan, ha? Hindi naman tayo nakikipaggiyera kahit na kanino. Tuwiran ng sinabi sa inyo. Pero pag hindi nyo pa rin makuha, tanga lang kayo talaga. O bulag-bulagan pa rin kayo. Wala naman tayong gustong pasukin. Tayo ay defensive lang naman tayo at dinidepensahan lang natin ang bansa natin. Kaboom! Kaboom! Because that's the mandate given by the Constitution to the President, to the Commander-in-Chief. Ikaw ang didepensa sa bansa mo. Kasi kung hindi niya gagawin ito, mababiolate niya yung mandato ng konstitusyon sa kanya bilang Commander-in-Chief. Naintindihan mo ba, Robin? Hindi nakipag-handshake sa isang pangulo na ang bansa ay nakikipaggera, ay makikipaggera na rin yung taong nakiki-handshake. No? Kumbaga kayo, shotgun photo. You already judge the action of that person. You already judge the personality of that person. You already judge the whole being of that person by just that photo. Wala kang pinagkaiba dito sa professional liar na jukebox queen na nandyan sa LA. Diba? Pare-pareho kayo ng naratiba eh. Paano pag nakakitaan namin kayo ng larawan na nandun kayo, na meron pala kayong kasamaan dun sa picture na isang kriminal? Paano pag nakipag-handshake ka sa isang bobo at tanga? Paano pag nakipag-handshake ka sa isang scammer? Tulad nun yung sa hearing nyo kay, sino yun? Yung sa isang yung tulad kay Buloy, kulto. O di ba? So ibig ba sabihin, i-judge namin kayo at sa action nyo sa pamamagitan ng larawan? Kunin nyo muna yung konteksto. Ano bang pinag-usapan ni President Zelensky at ni Pangulong Bongbong Marcos? Thank you for your support. Bakit? Sa UN resolution, you voted yes in the 6th resolution. And thank you in advance if you will send us any psychology professionals. Hindi siya nanghingi ng tulong na panggera. Wala. Pero kayo, because of your twisted, malicious minds, buti sana kung meron pa kayong utak eh. Diba? Ano sabi ng Pangulo? Ulitin natin para lalo nating ipagsigawan sa mga bobong mga dedesit. Hindi naman tayo nakikipaggera kahit na kanino. Wala naman tayong gustong pasukin. Tayo ay defensive lang naman tayo at dinidepensahan lang natin ang bansa natin. Correct. Kaya't yan ang ating bagong threat na hinaharap ngayon. Kagaya ng sabi ko, kung nagawa ninyo ito dahil sa internal threat, ako'y malakas ang loob ko na kayo rin. Kaya rin ninyong gawin pagka dumating sa tinatawag na external threat. Tingnan nyo, moral boosting. Yan ang ginagawa ng Pangulo, moral boosting. Pero itong si Robin at yung mga amo niya, hindi moral boosting. Anong tawag doon? Yung pessimistic, negatibo. Parang hindi mo ini-encourage yung tao. O dinidismaya nyo. Ganun kayo. Diba? During his visit, Marco also urged the soldiers to be peacekeepers by encouraging communist insurgents to return to the fold of the law. Tingnan nyo, imbis na rat-ratin, tulad nung gusto ni Tamilmel, kausapin nyo, laglagan nyo ng leaflets, i-megaphone ninyo, sumuko na po kayo. Ayaw po naming utasin ang buhay ninyo dahil mahal namin kayo, mga kapwa Pilipino namin kayo. Gusto namin kayong maging productive, bumalik sa lipunan. Ayaw naming dumanak ng dugo ang kapwa Pilipino. Ganon! Diba? Kakahiya naman tong mga to. Kaso, imbis na tulungan ang gobyernong ito, wala. Negatibo. Handa na ba kayo? Oo, handa na kaming ibasura kayo sa 2025, nga gunggong. Di ba? Mga kababayan lang po.
Yan ang masasabi natin. Sinundan lang natin kasi matikas, matapang, no? Tagus ito sa puso at isipan ng mga gunggong na didisyet ang makakabasa nito. We are not going into war. Hindi tayo papasok sa anumang gera. Ha? Never. All we have is to be defensive. Dedepensahan lang natin ang ating bansa. It is a moral boosting for our soldiers. Kung nagawa nila sa internal threat, naniniwala ako, kaya nyo ring gawin yan pag dumating ang external threat. Di ba? Moral boosting yan. Nakakataas ng ego dahil ang mismong commander-in-chief mo ang nagbigay na ng salutation sa kanila. Di ba, mga sir and ma'am? Di ba, Mami B? Oh, salute kay Mami B. Hindi nga lang po smarte, madam. No? Oh, sige nga. Ikaw, Robin, anong mabasabi mo dyan? Wala eh. Naging tamilmil ka tulad ni Itok-Itok. Di ba? Hindi nga kayo makapag-komento ngayon eh. Doon sa ginawang airdrop nung ano eh. Yung pagpipirata ng mga Chinese eh. Wala kayong komento eh. Kayong mga DD-shit. Oh, tapos gusto nyong maupo. Gusto mong maiboto namin yung mga senador ninyo. Nek ninyo, oh, ito kayo, oh. Pasensya naman dyan. Kung may bata, palabasin nyo. Kung may minor, ha. Di ba, mga kababayan? Sinong di magagalit dyan? Imbis na ibus mo yung moral, no? Binigyan pa ng maling kahulugan, mga gago. So, ibig pala sabihin, pag nakipagkamay si Zelensky, diyan kay Biden, kay Trump, o kung sino man, handa na ba sila? Wala nga ganyang sinabi dito mga politiko eh. Wala eh, kasi ano eh, iba yan. Insinuation niya, kailangan maging sensitive ka dyan. Eh kaso si Robin, insensitive. Tulad ng mga kapwa niya DD-shit, hindi lang insensitive, unintellectual pa. Di ba? Wala eh. Kita mo yan, pinapasahod mo ng 250,000. Yan po, may tumawag eh. Yung anak ko, nagpapabili na naman ng pagkain. I mean, look at your text. Ha? Last day kasi ng school. Oh, anyway, saan ba tayo? Doon sa sahod nila, ang lalaki ng sahod every month, tapos may mga kung anong anik-anik pang mga perks. Di ba? Tapos ganun lang ang sasabihin. Handa na ba kayo? Oo. Ulitin ko, handa na kami. Handa na kaming ibasura kayo sa 2025 at 2028. Oh, gonggong. Di ba mga kababayan? Nakakabisit eh. Senador na naturingan, tapos ganyan, no? Animal pala ang puta. Tapos, bakit siya sumama? Hindi nyo, bakit siya sumama sa Uniteam? Eh, may partido naman yung mga, ano, kinalat sila eh, no? Mautak din ngayon, alam na namin ang kara ninyo. Self-serving kayo at dyan lang kayo sa partido nyo. Pinagsisilbihan nyo lang ang partido nyo at ang puon ninyo, hindi ang sambayan ng Pilipino. Sa eleksyon eh, ganun-ganun kayo. Pero pag nakaupo na, wala pala kayong utak, no? Okay, kayong mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa sinabi ng Pangulo. Ako, ano yan? Isang araw na naman yan. Simple lang, pero tagus yan. Kung naintindihan ito ni Robin, malamang, sasabihin niya, shit, hindi ko makrak daw ng Pangulo. Hindi ko man lang makrak. No? Wala ako sa kalingkingan talaga ng Pangulo. O kaya nga siya ang presidente, ikaw ay senador. No? Kaya wag ka na mag-ambisyon na tataas ka pa. Dahil ikaw, pag wala na sa 2028, sayonara, no? Adios. Bye-bye. O, no? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.